Good morning Pilipinas 505. Nagbabalik po ang Panahon TV. Para nga naman po sa mga naggagayak na ngayon papunta sa kanilang mga eskwelahan at ganoon din sa mga opisina, siyempre bago umalis ng bahay, mahalagang malaman, kailangan ko ba magdala ng payong for today? Ano nga ba nga asahan nating lagay ng panahon for today? Yan po ang ating malalaman sa pamamagitan ni Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Hari, at magandang umaga rin sa ating mga tagapanood ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, dagdag kaalaman po ngayong umaga. No? Para nga naman hindi lang ang tiyan ang busog. Siyempre dapat busugin ang isipan ngayong Tuesday morning. Pumasok na nga po yung ating bansa sa cold and dry season. At dahil sa malamig na panahon, ang ating nararanasan, mahalagang pag-usapan natin ang hypothermia o ang kondisyon kung saan nawawala ang init sa ating katawan at bumababa ang ating body temperature. Ngayong malamig ang ating panahon, posible bang maranasan natin itong hypothermia? Ano po bang mga paraan para maiwasan po natin itong kondisyon na ito? So ngayon nga ay panahon ng ating northeast monsoon o hanging amihan. So kung tinatanong mo na posible ba nating maranasan ng hypothermia? Dahil ang ating bansa ay nasa tropical country, may pagkakataon talaga na lumalamig ang ating temperatura. Pero kumpara dun sa mga lugar sa mid-latitude, katulad sa Europe, sa US, na talagang ang nangyayari pag nagkakaroon talaga sila ng panahon ng taglamig o yung winter season, talagang nagkakaroon ng hypothermia. Ano ba ang hypothermia? So hypothermia, ito ay isang kondisyon na kung saan, katulad nga ng nasabi mo, na bumababa ang temperatura ng ating katawan base dun sa normal. Usually kasi ang normal na temperature natin o yung body temperature is between 36.5 to 37.5. At kung bababa ito ng less than 35 degrees Celsius, makakaranas tayo ng hypothermia. Depende rin sa edad ng isang tao. Lalong-lalo na yung matatanda, prone siya sa hypothermia, at ganyan din yung mga halos sanggol na kung talagang napakalamig ng temperatura sa isang lugar at talagang matagal ang ating exposure, makakaramdam tayo ng tinatawag na hypothermia at talagang magdudulot yon ng ating pagbaba at maapektuhan yung ating gawain. At ang isang dahilan kung para natin malabanan ng hypothermia, dapat talaga magsuot tayo ng makakapal na damit, yung jacket, magsuot rin tayo ng ating mga gloves o mga sombrero, lalong-lalo na talaga kung nararanasan natin ang pagkakaroon ng winter storm o yung talagang paglamig ng temperature na kasalukuyan nangyayari ngayon doon sa mid-latitude country katulad sa Canada at ngayon ay dito sa United States. Alright mga kababayan, narinig po natin si Mr. Cada. No? Bagaman wala pong winter sa ating bansa, ugaliin na rin po natin ang pagsusuot ng jacket. Nang sa gayon, malabanan po natin itong mga kondisyon ng ating kalusugan na pwede nating makuha kapag malamig ang ating panahon. Importante po yan, no? Dahil nga po ngayong January to February, ang peak season nitong northeast monsoon o hanging amihan. At Mr. Cada, napag-uusapan pa rin po ang malamig na panahon no, na dulot ng northeast monsoon. Ano po ba yung top 5 lowest temperatures na ating naitala kahapon? Yes, Hari, dahil nga sa halos nandyan na ang ating northeast monsoon o hanging amihan, nakapagtala tayo ng 5 na istasyon dito sa atin sa Pag-asa. At kasalukuyan nga, as of kahapon, ay nakapagtala tayo ng 16 degrees Celsius dyan sa may Basco, Batanes, sa Tugigaraw, 19.7 degrees Celsius, sa Lawag, 17.8, sa Baguio City, na kung saan yan yung halos mataas na lugar ng Luzon, 12 degrees Celsius. At dito naman sa may Mindanao, yan yung sa Malaybalay, 17 degrees Celsius. So mapapansin mo na napakalamig talaga ng temperatura o yung tinatawag nating minimum temperature sa malaking bahagi ng Luzon. Yan yung sa Basco, Tugigaraw, Lawag, Baguio City, dahil nandyan ang ating hanging amihan. At dito naman sa area ng Mindanao, yun yung pinakamataas na lugar, yan ay sa Malaybalay, Bukidnon. Alright mga kababayan, atin nga pong nakita itong lowest temperatures na ating naitala kahapon at asahan po natin na bababa pa itong mga temperatura dahil nga po ngayon nasa peak season na tayo ng northeast monsoon. At ngayon nga pong lumakas ulit ang hanging amihan, Mr. Cada, magdudulot po ba ito ng pagtataas muli ng gale warning at anong mga baybayin po ba ang sakop ng nasabing babala? Dahil sa pagbugso o yung tinatawag nating surge ng northeast monsoon, ngayon ay nagtaas ulit tayo ng gale warning. At ito ay sa mga baybaying dagat malapit sa silangan ng Katimugang Luzon, gayon din sa silangang baybaying dagat ng Kabisayaan. Particular, ito ay dito sa may Camarines Provinces, Catanduanes, sa eastern coast ng Albay, sa eastern coast ng Sorsogon, kasama ang Quezon at ang Pulido Island. May gale warning rin din tayo dito sa eastern seaboard ng Visayas, particular dyan dito sa may Samar at sa Leyte. Posibleng makaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan ang mga nasabing bahing-bahing dagat.
Alright mga kababayan, mag-ingat po tayo dyan sa mga nabanggit na baybayin. Huwag na lamang po tayong pumalaot dahil magiging rough to very rough nga po ang lagay ng ating mga karagatan. At Mr. Kada, para sa kapakanan ng kahandaan, meron po tayong namamataang cloud clusters, di ba po, sa labas ng ating bansa. Posible po ba itong pumasok at maging bagyo? Ano po bang mga senaryo ang ating tinitignan? Sa ngayon, ipatuloy nga nating minomonitor itong nakikita natin sa ating screen. Ito yung mga kaulapan. Actually, ito ay yung ating axis ng ating Intertropical Convergence Zone. Nandyan yung mga series ng mga kaulapan o yung mga tinatawag nating low pressure area. At dito sa may area ng Southern Mindanao, nandyan yung mga cloud cluster at yun yung tinatawag natin na nag-extend dito sa may area ng Mindanao at Kabisayaan, yung trap ng low pressure area. At dito sa may area na malapit talaga sa open water ng Pacific Ocean, nandyan yung isang sirkulasyon na patuloy nating imo-monitor at maaari may mga model na nagsasabi na magiging isang tropical depression at patuloy nating itong babantayan sa mga susunod na araw kung ito ba talaga ay mabubuo o tuluyang hindi mabubuo o mawawala at yun ay ating bibigay agad sa ating mga manonood. Alright mga kababayan, bagaman ayon po sa Pag-asa 0 to 1 po yung inaasahan nating bagyo, posible nga po nga magkaroon tayo ng tropical depression dahil may binabantayan po tayong cloud clusters doon po sa may open water sa may Pacific Ocean. No? So ang gagawin po natin, panatilihin po natin ang ating pagbabantay sa lagay ng ating panahon ng sa gayon maging handa tayo anuman ang mangyari. At bilang panghuli na lamang po Mr. Kada, ngayong araw ng Martes, anong mga weather systems ba ang iiral sa ating bansa? Ano po bang dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon ayon sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Para sa susunod na 24 na oras, patuloy po ang pag-iral ng ating hanging amihan dito sa may bahagi ng Luzon. Samantalang yung katulad ng nasabi ko kanina, nandyan yung mga kaulapan at yung extension na tinatawag natin dito sa may area ng Mindanao. Yan, na nakikita natin kulay dilaw at pula, yan yung trap of low pressure area. So asahan natin dito sa may bahagi ng Luzon, may mga pulupulong mahinang pag-ulan lamang kasamang Metro Manila. Samantalang sa Kabisayaan, yan yung ulap na posible sa susunod na mga oras ay magbigay ng mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan, gayon din sa Mindanao. Alright, maraming salamat Mr. Kada. Last few reminders na lamang po, especially sa ating mga kabayan dyan sa Mindanao, no, na makararanas ng maulang panahon dahil nga po dito sa tinatawag natin na trough ng low pressure area. Reminders para sa ating mga kababayan, magdala tayo ng payong lalo na yung dyan sa may area na maapektuhan ng trap of low pressure area at dito naman sa may bahagi ng Luzon na kung saan nakakaranas tayo ng malamig na temperatura lalong-lalo na sa umaga ay ating enjoy dahil halos wala naman talagang malakas na pag-ulan subalit malamig ang panahon, so samantalahin po natin ang ganyang kalagayan ng ating magiging lagay ng panahon sa susunod na mga araw. Alright, maraming salamat po at mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa weather forecaster Fernando Kada. Ngayon naman po silipin na natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Ang ating sunrise 6:23, ang ating sunset 5:42. Ang ating moonrise 10:57 AM, ang ating moonset 10:37 PM. Ang ating illumination 38% at makikita nga po natin ang first quarter moon bukas na po yan, January 8. Para naman po sa ating tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide 1:41 AM, itaas po yan na 0.87 meter, habang ang low tide natin ay 9:12 AM, itaas po yan na 0.02 meter. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, aalamin po natin ang aasahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw sa tulong ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Panahon TV.